ang 12 hours brownout sa Catanduanes. Kaya sinecheck nila ang production ng Soeco kung talagang nakakapag-produce sila ng 7.9 megawatts base sa kanilang kontrata na mag-i-end ng 2040. Yun ang nabanggit kahapon ni Secretary Garin na sabi niya yung mga hindi performing na mga nagsusupply, i-evaluate and pwedeng masanction or pwedeng tanggalin. So, ibig sabihin yan, under evaluation Yes. yung Soeco this time. Yes, oo. Kaya pag-aralan natin mabuti kasi kaya yun muna ang nagawa natin. Nagkaroon tayo ng immediate solution at in-invite natin si Secretary Sharon na pumunta sa Catanduanes para personal na makita niya talaga ang problema dito at makaharap niyang personal ang mga namamahala sa kuryente sa ating probinsya. Alright, kung mangyari yung CSP, kasi ang problema dito, last year to 2025, parang na-approve na yata, may another, may another comment naman yung NEA. Bakit napakatagal itong CSP na pwede naman gawin na 2 to 3 days tapos na yung terms and condition? Ano ang medyo mahirap, bakit hindi na ibibigay or hindi na kukumply ng PhilHealthCo doon sa terms and condition? Hindi ko po masasagot niya basta ang nasagot ko lang yung 5 megawatts sa alam ko talagang pinarabaho natin ito. Pero very practical. Yung pang long terms ma-stabilize ang kuryente, alam ko naman yun ay wino-work out ng ating mga kasama dyan sa Catanduanes na mga leader, ni Congressman Leo Rodriguez at ni Governor Patik Atienza. Sila naman ang bahala na dyan para sa pangmatagalang solusyon sa kuryente. Basta as TJP party list, ito po ang aking maging contribution. Yes, maganda yung connection mo kasi at least mga kaibigan mo yung mga nandyan sa energy sector kaya't mabilis natatawagan ka agad. Alright, ano pang other... Dati kong kasama ng party list. Si Yes. Secretary Sharon Garin, isa congressman din ng party list na nagre-represent sa UWA Ambos party list. At si Coco Nograles naman, dating congressman ng nire-represent niya ay PBA party list. Yeah, very good. Alright, maraming